Okay, manalangin muna tayo. Dili kong yumuko tayo. Lord, maraming salamat sa araw na ito. Maraming salamat, Lord, sa kalakasan, sa lahat, Lord, ng accomplish namin sa araw na ito. Maraming salamat, Lord, at lagi ka namin kasama sa lahat ng ginagawa. Thank you, Lord, for your protection, Lord. And Lord, sa sandaling ito, Lord, mag-aaral kami. Pagpapatuloy namin ang aming pag-aaral sa New Testament survey. And we pray, Lord, that bigyan mo kami ng kaunawaan sa sulat, Lord, na pag-aaralan natin ngayon. And Lord, give us a perspective, Lord, sa pinaka-heart ng letter, Lord. Pray for each and every one of us, sa mga dito man, Lord, sa live online, kahit yung mga wala, oh Lord, we pray, Lord, that you bless us, Lord. Namin na ikaw ang manguna sa amin, sa aming pag-ibig. Ngayon, tuloy namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, pag-aaralan natin ngayon ay on the book of itong si Pilimon tayo ngayon. Pilimon. So, last Sunday, pinag-aralan natin itong book of Titus, which is a pastoral epistle. Sulat sa mga pastol, si Timothy saka si Titus are pastors. But sa pagkakataong ito, pag-aaralan naman natin sa Philemon, sulat naman sa isang hindi tungkol sa church hindi tungkol sa church itong sulat ni Paul to a friend. So paano ba si Paul as a friend? So parang kasi tayong mga pastors, tayong mga workers sa church, may mga halos lahat ng responsibilities natin sa loob ng church, we are functioning as a pastor. But there are times na you deal with fellow believers sa loob ng church, not as a pastor, not as a worker of the church, but as a mere friend. And there are issues sa mga relationship natin na walang kinalaman sa ministry, and you deal with it as a believer and not on the perspective of the duty of a pastor. So, ayan, makikita natin magkakaroon tayo ng perspective doon sa buhay na sa bahagi ng buhay ni Paul na iyon. So, ayan, tutuloy natin itong pag-aaral natin, and dito tayo ngayon sa book of Philemon. Mali yung nabuksan kong note. Dali. Titus. Ayan. Okay. Book of Philemon. Personal letter. Dali. Upload natin ito. Hindi ko pa pala nabuksan to. Buksan ko lang yung notes natin. New Testament. Page 117. So, si Philemon is a rich believer, isang mayamang Kristiyano. And then, ang background kasi nito, may slave siya. And then, itong slave niya, nagkataon na nagrebelde. Parang ganon. Tumakas siya sa kanila. Hindi ko alam, parang nagnakaw ba? may nawala rin ata. So, I'm not sure kung ano yung background nun. Kasi doon sa pananalita ni Paul dito, may pahiwatig na may obligasyon si Kuanata. May obligasyon si Onesimus. May babayaran. So, yun sa verse 1. Okay, sandali. I-zoom ko lang to. Ano ba i-zoom? Okay. Ayun. Background of the book of Philemon. So, personal letter sa isang kaibigan.
So, ang perspective dito, nung sabi ko nga yung pag-aaral natin nung previous last sessions, from an apostle to a pastor, from a mentor to a mentee. Ganun yung perspective ng previous na pag-aaral natin. From an overseer to his pastor. Ganun sana yung context na kuwan natin noon. So ito naman, from friend to friend lang. So, paano ba maging kaibigan si Paul? Yun yung kwan. So, sa lahat ng sinulat ni Paul, ito yung pinaka maiksi. Tatandaan ko si Vienna dito, youth camp noon. May bahagi yung contest na Bible drill. Nung natapat sa kanya, ito, ito yung hinahanap niya kahit gumamit na ng table of contents, hindi niya mahanap kasi isang page lang to eh. So, nataranta na. So, ayan, napaka-iksi nito. So, it's a one chapter, one page kung lang. It's a letter that is direct to the point. So, ang pinaka-aim lang ni Paul dito na nagsulat is to reconcile itong boss na ito at itong slave niya. So, ipag-reconcile sila, ayusin yung relasyon nila, at ayun, how do we deal? So, parang nag-a-act si Paul dito as a mediator. So, napakaganda nitong liham na ito kasi in the meditation of this role, parang si Paul ay nag-a-act siya like Jesus Christ, a mediator. So sabihin na natin si Philemon is a metaphor na parang ihalin tulad natin sa Panginoon. And si Onesimus is a runaway slave. Sabihin na natin tayong mankind na tumakas mula sa Panginoon, nagpakalayo, may atraso, nagpakalayo ng nagpakalayo. And then, yung role ni Paul dito, paano niya pag-reconcile itong dalawa? So, Paul is like, sa reflection nito, Paul is like personifying the Lord Jesus Christ. So, paano maging... Tayong mga pastor kasi, isang role natin ganito pag may nag-away sa church, how will you bridge that? Paano mo aayusin yan? May case sa church noon na hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam yung gagawin ko. Ako yung klase ng tao na ayoko magulo yung buhay ko. Ganon. So parang pag pumasok ka sa ministry, hindi, may gulo minsan sa church na kailangan mong gawin kailangan mong ayusin. So, ayun. So this letter will give us a perspective. Magkakaroon tayo ng mga principle kung paano gagawin 'yon. So, ano pa? Si sitwasyon nito noon nung sinulat, nakakulong si Paul. He was in Rome and parang naka-house arrest. Hindi naman nila ikinulong sa isang bilangguan, pero yun lang, confined siya. So, nagkaroon ako ng perspective dito sa tinatawag nilang sitwasyon ni Paul dito noong yung kasagsagan ng mga panahon nila Gloria Macapagal, Erap Estrada. Kasi yung mga to, house arrest sila. So, ibig sabihin, nasa isang lugar sila, isang bahay na malaya sila sa bahay na yon, pero hindi sila makakaalis. So parang ganon. So the situation pwede siyang bisitahin ng mga tao at pwede siyang mag-minister doon, pero doon lang siya. So parang ganon yung sitwasyon ni Paul noon. At sa situation na ito, dito niya nakilala si Onesimus. May other perspective na sinasabi nila na dati na si Onesimus sa church, doon sa lugar nila. I think anong church ba nila? Colossae ata. Sa Colossae ata. So, may nagsasabi na ganon, na dati ng believer si Onesimus doon sa Colossae. Noong tumakas siya, nagpakalayo siya mula sa Colossae, pumunta sa Rome, para siguro doon makaka-blend siya doon
At hinanap niya rin yung pastor nila sa Colossae na nandun, and yun yung nag-link sa kanila ni Paul. So I don't know kung ano yung background. But sa Rome kasi, makikita lang natin, ma-analyze natin sa liham na ito na dito nagkakilala si Onesimus saka si Pablo. Okay? Ano pang anong nalalaman rin natin tungkol kay Onesimus? Si Onesimus slave ni Philemon, makikita natin doon. Ang slave kasi hindi kagaya ninyong DH. Ang slave is owned by the master. So parang kalabaw, parang ganon. Pwede kang kung hindi ka napapakinabangan ng amo mo, pwede kang ibenta. Mapabalik lang yung puhunan sa'yo, parang ganon. So of course, sa slave market, sabi na, hindi kasi slave market ang tawag natin agency. At sa agency, of course, sa modern era, pila yan. Pila yung ang safety net lang ng mga amo kung may interview pa. Pero sa slave market kasi, bibili sila ng kung anong kailangan mo. Kailangan mo ng kusinero, pupunta ka sa slave market. Hanapin mo doon yung makikita mong magaling sa kusina by skill. Habang mas maraming skill, mas mahal rin. So, kailangan mo ng educated na right hand. So dito sumikat si di ba? Joseph. Kasi si Joseph bright boy ito eh. Umabot sa punto na he managed everything, pero na makikita natin doon sa na makakakilos lang siya sa boundary na binibigay ng amo niya. So, slave pa rin siya doon. So I don't know si Onesimus, kung gusto ng amo ng farmer, siyempre pupunta sa slave market, maghahanap ng malaki ang katawan. Mga ganon, yung I'm not sure kung nabasa ninyo yung librong The Richest Man in Babylon. Maybe share ko dito sa chat group yon. Maybe that would be helpful sa atin. One of my favorites sa Book of Finance yun. Doon ako natuto ng maraming principle kung paano mag-ipon ng pera, mag-invest. So yan, i-share ko siguro. Yun yung nagkakaroon na tayo ng perspective sa book na yon ng slavery during that time. Kasi sa book na yon, The Richest Man in Babylon, siya slave siya, pero he was able to repurchase himself. So parang sumosyo sa amo niya, he purchased himself, so naging free man siya. And then, umabot sa punto na nagsusugal yung amo niya, naging kaibigan niya rin yung amo niya, so hindi lang maganda yung relationship nila sa amo niya. Umabot sa punto na tinubos niya yung amo niya. So ganon, hanggang sa yumaman siya na umabot sa punto na siya yung pinakamayamang tao sa Babylon. Pag may project yung hari, they get his opinion, and isa rin siyang financer. Siguro umuutang yung kingdom ng porsyentuhan sa kanya. So ganon. So si Onesimus, I don't know kung anong klaseng slave siya. Maybe physical work siguro dito yung trabaho niya. Pero ayun, sa Colossae, and then tama yung makikita natin sa verse 18 and 19, tumakas na nga siya, naglayas na nga siya, nagnakaw pa. May kinuha siyang mga ari-arian ng amo niya. So and then ayan, nag-blend in na lang sa Rome. So ayun. And dito sinasabi rin na most likely hinanap niya yung dating pastor niya doon. Dating pastor nila sa Colossae, si Epaphras, yung founder or siya yung nag-pioneer doon. So ayan. And pwedeng si Epaphras ang nag-introduce sa kanya kay Paul. So yun. And of course, alam naman na natin si Paul, hindi niya uumpisahan ang hindi kayo lalayo sa pakikipagkaibigan kay Paul kung hindi ka pumasok sa kwan. Kasi ang bungad kay Paul, he aims that you would know Christ. So, hindi katagalan,
under the ministry of Paul, ayun, na-disciple siya, lumalim siya, and naging very close siya kay Paul. Siguro kinuha na ni Paul doon sa bahay na kung saan siya naka-house arrest. And then naging kapaki-pakinabang siya doon na working for Paul. So nag-aasikaso sa lahat kay Paul siguro doon. So ayan, masasabi natin na kahit si Paul dito nag-aatubili rin na ibalik si Onesimus. Kasi sa atraso ni Onesimus, kung gagamitin ni Philemon yung right niya as a slave owner, pwede nilang patayin si Onesimus eh. Yun yung nagawa ni Onesimus, ang katapat nun kasi na crime. Siguro naihabla naidemanda ni Philemon doon sa Colossae, City of Colossae. Kung makahanap man si Onesimus, pwedeng papatayin si Onesimus. So it's a matter of life and death rin si Onesimus dito. So pwede ring lalapit doon siguro yung imagery natin. Kasi hindi natin napapansin tong imagery na ito pag binabasa natin yung book. Pero sa mga sinusulat ni Pablo, nakatago lagi doon. Ang pinaka-backdraft lagi ni Pablo pag nagsulat siya, the gospel. So, ganun lagi. Hanapin mo yung gospel sa sinulat niya. So, ang pinaka-ikinoy ni Paul na naging napakasikat sa atin na terminology is the wages of sin is death. The wages of sin is death. So, tumatakbo sa perspective na ito na pag nahanap si Onesimus or bumalik si Onesimus, ang pinaka-resulta ng atraso niya is death. So his kasalanan niya so talagang serious, parang crime. Slave ka Roman law. Sa Roman law, hindi binabangga ni Paul yun kasi yun yung existing law Pag tumakas ka sa amo mo tapos may ginawa ka, may law ang Rome dyan na pwede silang manghimasok doon na patayin nila si Onesimus. Kasi may dokumento ang mga ang slavery. They own you. May law yun. So ang no choice rin yung slave, magpaka-slave siya or mamatay siya. So yung sinasabi kong book na The Richest Man in Babylon, yung siya kasi, ang nangyari kasi sa kanya, yung may bakery yung amo. So, hindi si Onesimus to yung The Richest Man in Babylon. May bakery yung amo, and naghahanap siya ng magiging kasama niya sa business niyang bakery. Tapos, sinailstock niya yung na magaling yung slave na to ewan ko kung paano na slave to. Doon sa slave market, sinailstock niya yung kung bibili ka ng magaling na panadero, sabi niya, mapapamahal ka. Kung akong bibilhin mo, mura lang. Wala akong skill, pero fast learner ako. Pwede mo akong turuan, magaling ka, di ba? Yun yung niya, sinailstock niya Sinailstock niya yung amo niya. And then habang may quota yung amo niyang tinatrabaho nila sa isang araw. So dahil masarap yung luto nila, tanghali pa lang ubos na. So parang kinausap niya yung amo niya na pwede bang magluto ako sa hapon kasi wala naman nang akong ginagawa. Magluto ako sa hapon, and then dahil materialis galing sa bodega mo, lahat ng mapagbentahan ko, sa'yo yung 75%. 25% sa akin kasi sa'yo naman lahat Hindi very, very good deal sa amo niya. Pero habang tumatagal, dumadami ang pera niya. Dumadami yung gold niya. Parang hanggang sa binili niya ang sarili niya doon sa amo niya. Hanggang sa hindi niya naman nung nabili, naging freeman siya. Kinausap niya yung amo niya na maging business partner sila. I-expand nila yung So, yun yung Ang concept ng slavery kasi, yun nga,
hindi ka parang domestic helper na contract. Mm. Hindi, dokumento, titulo yung nasa kanila. Parang baka. Yung iba nga minamarkahan yung mga slave na iba, yung may butas yung na mark lang ng clan na yon. Or parang baka na mamarkahan yung likod mo na owned ka ng clan na yon. So parang ganun. Parang hayop lang kwan. Ito yung nakakalungkot sa history ng mankind, itong slavery. And kahit nga sa Amerika na they brag about the Christendom, Europe and America na they brag about Christendom noong early age. In-enslave nila ang mga blacks Kaya ang daming blacks sa kwan. How can you parang ganun So, malungkot. So, very serious yung case ni Onesimus. Pag nanghimasok ang gobyerno ng Colossae, talagang papatayin nila si Onesimus. Now, I think may problema rin si Paul. May problema rin si Paul dito. Kasi kung mahanap rin siguro si Onesimus, nasa kustodiya ni Pablo, malaking problema rin kay Pablo yon. Kasi kumukup siya ng isang kriminal sa batas ng Colossae. Ayun, so I think kasi hindi natin nakikita yung connection ng mga kwan dito Tagilid rin si Paul dito. Kaya ini-encourage niya na bumalik ka. Ang problema rin ni Paul, naging son of faith niya si Onesimus Ang problema rin ni Paul, kung babalik si Onesimus doon, pwedeng patayin siya. Ang susi lang talaga, na kay Pilimon. Na sabihin ni Pilimon sa gobyerno na okay na to. Okay na to. So, pero kung hindi kumilos si Pilimon, papatayin talaga si Onesimus. So parang ganun. So sa atin ang tingin natin sa librong ito is a matter of simple reconciliation. Hindi, this is a matter of life and death situation. So how will you bridge that? Yun yung play na nangyayari dito. So ayan na born again, na disciple si Onesimus, and then naging kapaki-pakinabang kay Paul. Talagang matindi. Talagang makikita mo na yung sabi nga natin noong last class natin kay tawag nito kay Titus. Basang-basa mo sa kwan. Basang-basa mo sa attitude ni Onesimus yung real transformation. Yung real changes. Masasabi mong save siya because you see the fruits. You see that the repentance, the change. Everything is changed. So parang this is of course, kung tao ka, hindi ko rin alam kung mabagsik kaya si Pilimon. Hindi rin natin alam. Or kung hindi man si Pilimon, yung the one in command, yung higher slave kaysa kay Pilimon. So, kaysa kay Onesimus. Kasi minsan may manager of the house ka parang tag nito, si Joseph. Manager of the house si Joseph slave. Pero may slaves rin na minamanage niya. So, pwedeng ganun rin na mabagsik yung kwan and tumakas si Onesimus. Or, yun nga sabi ko, hindi naman siguro mabagsik si Pilimon. Kasi in the way Paul talked to him, Christian rin si Pilimon So, pero nakagawa lang talaga ng crime na matindi tong si Onesimus. Bawal yun. Bawal yung buti sana kung tumakas lang, nagnakaw pa. So, ayan. So, naging very dear si Onesimus kay Paul. Hindi niya siguro pwedeng panatilihin si Onesimus sa puder niya kasi matatagilid rin siya, may kaso na rin siya, makakadagdag pa yon. And kung paano naman ang buhay nito? Kung pauuwi niya naman, pwede namang mamatay doon. So the only key is to talk with Pilimon. Okay, so makikita natin, balik tayo sa metaphor ng gospel.
The Lord Jesus Christ, yan, nandun na tayo may nagawa tayong kasablayan, sin. And it's a very serious thing na the wages of it is death. So, parang gano'n. But we've met Jesus. We've met Jesus na who is very nice to us, and then talagang he taught us, everything was changed to us. Now, si Jesus rin, ito yung minsan hindi natin naiintindihan sa play ng authority doon sa Trinity eh. Actually, yung ikinamatay ni Jesus, it cannot solve yung kwan eh. It cannot, hindi porket namatay siya sa cross. I'm trying to wrestle with the scripture yung it is finished. Yung sinabi niyang it is finished. But why in the book of Hebrews, he is in the heavenly tabernacle working as a high priest? Why it is finished? Yet he's still working. Yun yung I'm wrestling in that concept. Akala ko ba finish na? Akala ko ba finish niya? Bakit may tinatrabaho ka sa tabernacle out there? So parang ganon. So the thing that Jesus Christ did on the cross, di pa tapos. There is still a ministry of reconciliation na kailangan niyang ayusin yung standing natin sa harap ng Ama. Kasi ang atraso natin, wala kay Jesus nasa Ama. Kasi batas niya yung nalabag natin mula pa sa garden, batas ng Ama yun. So parang ganun yung nangyayari dito. And like what Jesus is doing now, na he is the mediator na tinatawag natin. He is mediating us. Kaya ito yung warning sa Christians eh. Parang abogado si Jesus Christ. He is trying to fix your crime before the Father. Kung minsan ang mga Kristiyano nagpapakahirap yung abogado mong ayusin yung kaso mo, inilalaglag mo ang sarili mo, parang ganun eh. Parang inaayos niya yung atraso mo doon, pero ikaw naman sinisira mo yung sarili mo. So yun yung papasok yung concept natin ng align yourself to the end time program of God. Cooperate with your attorney, parang ganun eh. So yun yung dito. So the ministry of reconciliation, Paul is talking to Philemon. So parang ganun rin yung sinasabi ni Jesus dito. Nagbago na to. I've seen him. I can guarantee the changes. He is repentant. He is a different person. He is born again. Parang ganon. He is not just a slave. He is now a brother. Yun yung sinasabi ni Paul kay Kwan eh. Iginagaranti na iba na to. Iba yung tumakas sa iyo. Iba itong babalik sa iyo. Imagine yung standing mo kung nasa upuan ka ni Philemon. Tapos Paul is mediating for you. Huwag mong bulilyasuhin yung kasi lalabas na ng bubulal yung mediator dito. So, ayan. That's why teach them to obey everything I have commanded. Alam, nasubukan namin ang pumasok sa kaso. Nagkakaso kasi sa kwan eh. Dito ko na-experience yung what it is to be inside yung nag-aaral sa kaso. Yung attorney, mag-uusap kayo. Strategist yung attorney. Strategist yan. Hindi lang basta sinasabi niya yung side mo. There is a strategy kung paano niya i-present yan. And ang nangyayari dito, sasabihin ng attorney, ito yung strategy natin, ito yung gagawin natin, ito yung sasabihin mo. So, hindi porket truth lahat. There is a right truth for a certain thing. So, ito lang ang sabihin mo, totoo yan, pero ito lang ang sasabihin mo dito. Pag hindi nila tinatanong, huwag mong sasabihin. Parang ganon. Teach them everything I have commanded. Yung parang nakuhan ko yung kwan. Kaya pala yung ganon. Nasa kaso ka eh, inaayos yung kaso mo. So,
Sabi niya, yung civil case kasi yung kaso namin. Pero nagkaroon ako ng perspective doon regarding criminal case. Yung civil case kasi mga problema sa lupa, mga ganon. Pero sa criminal case, alam mong guilty ka. Alam mong may nagawa kang krimen. At ang ginagawa ng abogado mo, he is trying to fix your case para ma-resolve sana. Or, mapababa man lang yung sentensya mo. Parang ganon. Mapababa man lang yung sentensya mo. Guilty ka eh. Sasabihin ng, kaya yung attorney, sabihin mo sa attorney mo kung guilty ka talaga. Kaya dito ko naisip yung importance of you need to be honest sa attorney mo. Dito papasok yung concept of repentance. Sabihin mo lahat sa attorney mo. Kung nagawa mo, nagawa mo. Para ang goal na lang natin, sabi ng attorney, kung hindi natin maikutan ito, mapagaan man lang natin yung sentensya mo. Parang ganun yung ginagawa ng attorney. So kasi ang ginagawa ni Jesus dito, kasi minsan we reflect dito na the way we reflect pag nag-meditate tayo sa mga word of God, in the spiritual manner, ini-spiritualize natin ang everything. But actually, what the Lord Jesus Christ is doing, everything that they are doing in the Bible is a legal matter. Legal matter ang nangyayari dito. So, kaya si Pablo, bakit napakagaling ni Pablo in expounding that? Kasi lawyer si Pablo. He understand how laws work. So, ayan. Kaya nga, alam nyo, pag may naging pastor na lawyer, matindi yan. Matindi yan. Kasi maiintindihan niya yung lahat ng everything, yung detalye yan. So, ayan, we pray for lawyers to be transformed. So, balik tayo kay Onesimus. So, ayan. Sumulat si Pablo ngayon to fix this problem. Sumulat siya ng letter of reconciliation kay Philemon kasi yun na lang yung problem. yun na lang yung solution talaga. Yun na lang yung solution. So, may certain case na i-final namin, case ng estafa. Kasi napasok kami sa investment and then sa investment na yon binulilyaso ng katransa. And may mga reconciliation pa eh. Mag-uusap kayo, mag-agreement kayo. Pag hindi malutas sa reconciliation, pupunta talaga sa kaso. So may warning. May warning. So, yan. Dito, parang nilulutas ni Pablo yung situation bago pumunta sa or anumang hukuman yan or sentensya man yan. So, ayan. So, nagsulat siya ng liham alang-alang kay Onesimus para matulungan siyang maayos yung atraso niya. So, anong marereflect natin dito? Marereflect natin dito, pag may mga atraso tayo, pag may na-realize ka na atraso mo, kaya ang sinasabi ng Bible is repentance. You need to fix it. Maraming Christians na the sermon na yung sermon ko noong Sunday regarding yung tawag nito, yung yarn, gusto-gusto ang buhay natin eh. Nakulkul yung biyag tayo. And maraming Christian na they accepted the Lord Jesus Christ but their life remained like that. Ang buhay Kristiyano aayusin ng Panginoon yung buhay mo. Yun yung goal. So pag may mga atraso tayo, the goal is to fix that. Be friend with yun yung ginagawa ng Panginoon. Kaso maraming Kristiyano na we don't face the consequences of our past mistakes. And we do not aim to fix our life. So marereflect natin dito
Onesimus, may atraso. You need to fix that. Now, maraming pwedeng kahinatnan dito. Pwedeng patayin si Onesimus. So, there is a risk. At the same time, sa risk na yon, there is an opportunity rin na pwedeng maayos. So, mahirap yan. Lalo na pag may mga atraso ka, tapos pupunta ka sa kinaatraso mo kasi na-Kristiyano ka na and the Lord is leading you to fix those things. Nakakatakot yan. Kasi pwede kang asultuhin. But that is the pattern na isinasuggest nitong kwan na ito. We need to fix things. We need to be reconciled. We need to fix problems. Kasi ang problem, pag hindi nalulutas, nananatili doon. Naiimbak lang yun. Pero ang buhay natin, parang yung yarn na nakulkol, ang gusto ng Panginoon pakonti-konti, na i-straighten tayo. Na-solve yung mga problema natin. Or else, Christian ka nga, saved ka nga, pero ang dami mong baggage sa buhay. How can you enjoy the benefit of your salvation kung yung mga dragging yung mga problem ng past life mo? So, sa talagang this letter, this epistle, suggests that we do effort to fix things. Okay? So, yan. Paul wrote letter to a friend Philemon to be gracious to Onesimus. Oh, ayan. Be gracious. He appeals in the name of grace. Oh, ayan, in the name of grace. Kasi recipient of grace ka rin eh. Parang ganun siguro kung didiretsuhin nung kwan. Tawarin mo na siya. Patawarin siya. Guilty naman eh. Kaya napaka-importante yung verse ni Jan. If you confess your sins, He is faithful and just to forgive you. So there's guarantee na pag ang Panginoon, there's guarantee that He will forgive us. But paano yung mga naging kaatraso nating tao? There's no guarantee there. Kasi pwedeng hindi patawarin yung Philemon eh. But you take the risk. Ito rin yung meditation ko yung kwan. Kasi ginagamit natin yung case ni Paul sa Book of Acts na yung nagwo-worship sila sa gabi sa kulungan. Tapos lumindol. Tapos nung lumindol, wala, nataranta na yung lahat, nasira na lahat. And then yung jailer, magpapakamatay na. And then yung tanong niya kay Paul, what must I do to be saved? Ano sa tingin ninyo yung tinatanong ng jailer doon? Paano pumunta sa langit? Paano hindi mapunta sa impyerno? Yun kaya yung context nun, yung tinatanong niya yung what must I do to be saved? Yan siguro doon, Pastor. Kasi nakatakas yung mga bilanggo Mm-hmm. Pagka kasi responsibilidad na yung yung mga binabantayan. Siguro yun yung baka papatayin siya. Most likely, di ba? So salvation in that context is not a matter of going to hell or heaven. So what can we reflect from that? Accept the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. So in that context, paano natin i-translate yan? Tanggapin mo ang Panginoon, aayusin niya lahat yan. You put your life in the Lord Jesus Christ. He will fix those. Pero ini-interpret natin na magsisimba na sila pagdating ng panahon. Mali, di ba? Mali. Pero we always use that. So, ako guilty rin ako diyan eh. Wala kasing makukuhang ibang verse na but practically pag tinatanong mo, pag nasa kagipitan ka, alam mong kung tumakas yung mga nakakulong, na siya yung aasultuhin ng Roma. Patay ako. Kaya nga alam niya ang Roma na they won't just kill you. They will kill you softly.
Ganun ang Rome, mahilig sa torture. Di ba yung ginawa nila kay Jesus? They will not kill you directly. They will kill you softly. Ganun ang mga, ewan ko ba itong lahing ito, mahilig sa itong mga sundalo nila. Papatayin na nga lang sana, ipaparada pa sa gymnasium yan. Papakain pa ng leon. Or paglalaruan pa ng mga gladiators nila. So, ayan, gawing entertainment. Kaya yung tanong niya, what must I do to be saved? Saved from that situation. So, in that context, receive the Lord Jesus Christ. You and your household will be safe. Will be safe. So, parang, in this context, nilagay mo yung buhay mo sa Panginoon, Onesimus. You are in a matter of life and death. But you will be safe because you are in the hands of the Lord. So, parang yun yung ayusin natin ito. Bumalik ka doon. Para may gagawin ako, pero you need to face the consequences of your wrongdoings. So parang ganun, but you will be safe. Parang ganun yung dito. So yun nga yung question. Pag most of the time when we read the Bible, we spiritualize everything. Yun yung error pag we spiritualize everything. We don't read it according to context. Kaya minsan naliligaw yung interpretation natin sa context. Understand the context and then from that context bring out spiritual meaning. Hindi yung story mismo ni spiritualize natin But that is a literal thing. So yun. Punishment, even death. So ayan. Dala-dala ni Onesimus yung sulat. Parang yun yung guarantee na Mande, okay yan. Akong magmimediate para sa'yo. So, ayan. Si Tychicus ang isinabay sa Colossian letter. And then, ayan. Paul appealed to Philemon not on legal grounds. Sabi dito. But on spiritual grounds. In the hope that he would receive him back not only as a slave but also as a brother in Christ. So, may pwede ngang pwede ngang si Paul dito lawyer rin si Paul pwede siyang mag-act na dito but ang ginamit ni Paul dito to fix is in the name of grace. So he appealed to grace. Please be gracious to Onesimus. Yun yung appeal niya Receive him. If possible, not just a slave, but a brother. So yun yung appealing. Hindi siya nagsusulat dito as an apostle. He is writing as a friend. Appealing friend. Pero pwede niyang sabihan na apostle niyo kami, pakinggan niyo kami. Ayusin natin tong problema, magpatawad ka. Pwede niyang sabihin yon on the grounds of being an apostle. But he is coming from a perspective of a friend asking for a grace, asking for a favor. So, yun yung... So, minsan, may matututunan sana tayo doon na actually, mas powerful pag you come on the other side, on the weak side, on the humble side. Diba ito na tinuturo ni Jesus Christ? Turn the other cheek, lay low. And then, yun yung, dito yung approach na ginamit ni Paul. So, yun. Medyo pre-measure niya rin. Bakit natin nasasabing pre-measure? Parang ginunsin siya ata ni Paul dito So, parang ini-extract niya na maging gracious si Philemon. Okay? May mga question kayo? Medyo we are trying to build the context dito. So, ayan. Pwede sana kitang mandahan, Philemon bilang an apostol, bilang apostol ninyo dyan, or bilang pastor ninyo, or bilang mentor ninyo, pwede kitang mandahan Pero hindi ko gagawin yun. I'm coming as a friend. So, ayan. So,
he approached Philemon by means of appeal. So ayan. So in the name of yung mabait ka Philemon eh. Mabait ka Philemon. So alam ko yung pananampalataya mo. Alam ko yung pagmamahal mo. So parang doon siya eh. Yung pressure niya na inunahan na niya doon eh. Mabait ka eh. You are a man of faith. You are a loving person. Ganon yung pag-pressure ni Paul pag-pressure ni Paul kay Sorry din si Philemon kay Pablo dito. No? Hindi rin natin alam kung kulang tong kulang itong perspective. Kaya sa atin nagpre-presuppose lang tayo dito. Kasi wala rin tayong information sa kabila eh. Anong nangyari? Pinapakanting ba ni Philemon si Onesimus? Hindi natin alam eh. So, hindi natin alam. But anyway, paano siya lumapit? By asking a personal favor from Philemon. Favor! Por favor, amigo. Parang gano'n. Favor yung approach niya. Bilang partner in the gospel. So parang as a brother, as a fellow minister. So kasi si Philemon is a house church leader. Nasabihin na natin elder ito or pastor during those times. So as a partner in the gospel. So ayan, personal favor. Alang-alang sa pagiging kapwa ko ministro, parang gano'n. So, and then yung ginagaranti niya si Onesimus. Kung may ninakaw siya, may atrasyo siya, may utang siya, may itinakbo siya o ninakaw siya diyan. Sabi ni Paul babayaran ko na 'yan. I-charge mo sa akin. So, ayan. Hindi ko rin alam, parang may utang rin ata si Philemon kay Paul eh. Kasi parang nabanggit dito sa verse 19 eh. Parang nire-remind kay Philemon na may mga pananagutan rin siya kay Paul. Hindi ko alam eh. Parang tingnan niyo kung paano mag-abogado si Paul dito. Paano niya gawin yung Ministry of Reconciliation. Pinag-isipan yung strategy niya. So he is acting like an attorney talaga dito na but more on appealing side and not on demanding side. So dalawang approach yung Napansin ko ito kay Attorney Domingo. Yung mga term na ginagamit niya sa pag-track ng kaso noon. We pray to the court. We appeal yung mga termino niya na yung termino, parang Biblia tong na. So, legal term pala yung pray. Sa atin, spiritual na naman. We pray. Legal term pala yon. So, ayan. Now, pinaalalahanan niya rin si Philemon na yan, yung may pananagutan rin kay alang-alang sa pagkakaibigan or may utang na loob ka rin sa akin eh. Parang gano'n. I-charge mo na to para sa bata. Parang gano'n. And of course, personal sympathy from Philemon. So, parang nagmamakaawa na rin. Ang daming parang dahil ang sinusungkit ni Paul dito ay grace. Napansin niyo yung mga strategy ni Paul para masungkit siya yung grace. Grace is not entitlement. Grace is a favor. Pag gusto mo yun, hihingin mo yan. The problem with the church minsan naging entitlement. Kaya in my theology in prayer, of course, there are verses. There are verses na by His wounds we are healed. But in the concept of grace, I do not pray na dinidemand ko yung throne of God na
Sinabi mo to, Lord eh. So, minsan parang anong standing ko sa harap? Parang ang yabang ko naman sa harap. So parang in my theology in prayer, you always approach God with a humble heart. Humihingi ka lang ng pabor eh. Bakit mo i-ground si Jesus sa sarili niyang salita? Parang binigwit mo siya sa sarili niyang salita eh. Dahil sinabi niya eh, pressure mo siya. Parang you may have a right kasi sinabi nga niya. But remember your status. Sa harapan niya, anong tatayuan natin sa harapan niya? We are just saved by grace. So kaya yung when I pray na, kaya lagi kong sinasabi, yes, may mga promises ang Panginoon diyan, but we go to Him because He is gracious. We ask Him that He will heal us. So, of course, hindi ganun ang approach ko pag attack mode kay Satanas. You don't appeal to Satan. Pangaasim mo na Satanas, panawa mo, hanga ka siya. Of course, you go on the side of na rebuke talaga pag si Satanas. But you stand on your rights pag si Satanas ang kaharap mo. You quote verses, you attack Satan. But on the side of God, you are asking favor. You are asking favor. Kaya nga minsan kahit yung salvation ko, meditate ko ang salvation ko minsan eh. Parang pumapasok sa isip ko na, kahit nga salvation ko, paano ko masasabing ligtas ako? Of course, there are verses. Of course, I believe. But iniisip ko, Lord, I'm in your hands. I cannot save myself. Hindi ko nga alam ang mangyayari bukas eh. May bagay na makakagawa sa akin na hindi. Keep me in your hands, Lord. Parang ganun. Hindi ko masisigurado kung anong asta ko bukas. Kasi there are those na tumitigas ang puso sa mga pangyayari sa buhay. So I appeal to God na keep me always, Lord. Build always the faith that you have put in me. You sabi ni Paul, you who began a good work in us is faithful to complete it. I rely on that. So parang ganun on the perspective lagi na recipient of grace. So ayan, ano pa? Verse 64, hindi na mahalaga yung mga yan. Petsa-petsa. Halos magkakasabay naman itong mga sulat ni Juan dito. So, ayan. Central theme. Ito yung central theme ng book of the Epistle to Philemon. Forgiveness and reconciliation. Patawarin mo na. Magkaayos kayo. So, ayan. Receive him as a brother in the spirit of love. So, receive. So, ito yung sinasabi natin na this is a very good picture of the gospel. Hindi na napapansin eh, pero yung metaphor niya is a gospel. So, Philemon is like the father. Ginawan ng mali. And then tayo, gumawa ng mali, tumakas, may atraso. And then Jesus is bridging to fix the relationship together. It's the ministry of reconciliation. And actually, He has given us that ministry of reconciliation na parang gagawin sana rin natin sa ibang tao. Na we are praying to God na, Panginoon, patawarin mo na to. Panginoon, with the Holy Spirit, can you guide him towards your truth? We pray na lumambot sana yung puso niya. So parang ganon. And two-side yan. Nilalapitan mo yung tao, sinusuyo mo na fix your relationship with the Lord. And then at the same time, you intercede for that person sa Panginoon na, Lord, be gracious to that person. Make things na circumstances na magpapalambot sa puso niya. So parang ganon, this picture of reconciliation. So minsan basa-basa tayo pero grabe pag mineditate mo.
Hindi ko nga alam kung naiisip kaya ni Paul to nung sinusulat niya or is just the wisdom of the Holy Spirit na nare-realize lang natin ngayon. Pero it's a well-crafted material eh. It's a well-crafted material. So, ayan. The sinner has run away from God. Tayo yan. The law condemned the sinner. So, and gave him no right of appeal. So, actually, pag walang law, walang atraso. Paano mo masasabing kriminal si Onesimus? There is a law na nalabag. The law of Rome on slavery. So, pag walang law, hindi mo alam na sinner ka. Actually, walang sin pag walang law. Inilagay ng Panginoon yung law para ma-realize mo na something is wrong. Imagine, how can you appeal to grace if you don't know that you have violation? Hindi mo alam na may mali eh. Ganun kahalaga yung law of God. Kasi pag wala yung law, paano ka lalapit sa grace? Pag na-emphasize yung pag nandun kasi yung law, marirealize mo na, grabe, patay ako nito. So marirealize mo yung value ng grace pag naintindihan mo yung pinopoint out ng law. Kaya I always teach na hindi magkalaban ito. They work together. They work together. The law will emphasize that you need grace. And that law will make grace na kailangan ko to. Kailangan ko to. So ayan, hangga't walang law, hindi mo alam na makasalanan ka. So yun yung problem. Hindi mo alam na makasalanan ka. Kaya nga sabi nila, yung grace is good news. Pero paano may papaliwanag yung good news pag hindi mo sasabihin yung bad news? Kaya you start with the bad news. Or either way, anong strategy mo? But the two must go together. Minsan, binabaliwala ng tao yung grace because they don't understand the seriousness of their violation to the law of God. So that's the kaya nga sinasabi ko, parang the law and grace is like a two sides of the same coin. Two sides, isang barya lang yan. Pero actually, kaya may minsan minemeditate ko, parang nare-realize ko minsan na I think even the law is a grace of God eh. Kasi kung hindi niya binigay yung law, paano mo alam na papunta ka na sa impyerno? So the law is also a grace of God. So, hindi mo alam na may mali sa'yo. So hindi mo alam na may mali sa'yo pag wala yung law. So even that is a grace of God. Even of that is a grace of God. So the sinner could never pay the debt that was na-realize mo wala nang habol to. You can never recover. Kaya maraming religion sa mundo and they are trying to do good. So nagpapakabait, sinusunod yung mga rituals ng religion. Yun yung sinasabi nating works. Yun yung sinasabi nating works. Nagpapakabait, trying to follow the rituals. Yung dinidemand ng religion para kasi mapapansin mo na kahit anong gawin mo, kapos pa rin. Kapos pa rin. Hindi ka makahabol. Benta mo ng lahat, kulang pa rin. So, nagawa mo ng lahat, kulang pa rin. So, you can never, sinner can never pay the debt that was owed. So, paano babayaran ni Onesimus yan? Wala naman siyang trabaho. Paano ka mag-a-apply ng trabaho? I-slave ka. May marka ka eh. I-slave ka. Pag pumunta ka dyan, akala ko ba itong mark na ito nasa House of Onesimus ka? Bakit nandito ka? Malalaman nilang takas ka eh. Isusuplong ka nila. Baka magkaka-reward pa sila sa'yo. So, yun. Ayan. The sinner flees to the arms of Jesus. So
So parang si Onesimus tumakbo kay Paul, parang an imagery of Jesus. And then Jesus stepped in to pay the debt. So yun yung sinasabi na ni Paul na kung may utang siya, sagot ko na. So yun yung ginagawa ni Jesus, ni Paul dito. So yan. So Jesus stepped in to pay the debt. Then the sinner turns from his sin and brings forth the fruit of repentance. Okay, sinasagot nga ni Paul, paso ang yabang pa rin ni Onesimus. Paano yan? Hindi porket inaayos ni Jesus Christ sa harap ng Panginoon, Diyos Ama, yung relasyon mo. Ang tanong, kakaawaan ka ba ng Ama? Kaya yung napakalaga yung fruit of repentance, the change of life. Makita rin sana ng Ama na karapat-dapat ka sa ginagawa ng anak niya. So, it's not, sabi nga natin, bunga sana ng makikita yung repentant heart mo, the change of heart. Born again, the change of heart. Makikita sana ng Ama na, oo nga, nagbago ata tong si Onesimus. Parang naiba siya. Pero kung hindi, ganun pa rin ang asta mo, parang palaban ka pa rin. Suplong kita dyan eh. Parang ganun. So, yung napakahalaga yung so napakahalaga na, kasi sinasabi ni Paul dito, hindi iba na to eh. He was a changed person. Sana yung sinasabi ni Jesus Christ, sana yung sinasabi ni Paul kay Onesimus, pareho sa asta ni Onesimus. Sana yung sinasabi ni Jesus doon sa Ama, sana yung totoo yun sa atin. Hindi, nagsisi na to eh. Nagbagong buhay na eh. Tapos, paano ba? Hindi mo maluloko ang Diyos Ama. Hindi mo maluloko ang Diyos Ama. Alam niya ang lahat. So, yun yung there must be a genuine change. Talagang a total change of the heart. Born again, in other terms. You are a new person. You repented. Kasi the kingdom of God, the pinaka-message ng kingdom of God, repent. Napansin niyo ba? Ang pinaka-bungad na salita nung dumating yung gospel is repent. Repent, for the kingdom of God is here. And that is the spirit of all people inside the kingdom. Repentant people. Repentant people. Yun yung running attitude ng lahat ng nasa kingdom of God. People who are repentant. So wala, dami kong atraso dito sa Panginoon nito. Gagawin ko lahat ito dahil napakabuti niya. Dahil napakatindi ng pagmamahal niya sa akin. Yung the heart of repentance, bumabawi tayo. So yan. The sinner receives forgiveness and not on the basis of law, but the basis of grace. Hindi ma-appeal, hindi lumalaban si Paul sa batas eh. Parang hindi ginawa niya raw yun kasi mabagsik ka eh. Parang rumiresponde si Onesimus na nagdedemanda rin. Hindi, inupakan mo raw eh. Kaya tanggapin mo na, atraso mo rin yan eh. Parang ang higpit mo raw, Lord eh. Yung mga batas mo hindi raw makumpleto eh. Parang yung binigay mong batas eh napakabigat para sa kanila. So wala kang ka-grace kasi hindi naman nila masusundan yung hinihingi mo. Kaya sila lumalagapak. So parang gano'n. Hindi siya uma-appeal on the base of the law eh. So uma-appeal si Paul on the base of grace. Kaawaan mo siya. So you are gracious. So ibig sabihin, hindi siya lumalapit kay Onesimo, kay Philemon na patawarin mo na, mabagsik ka rin kasi. Hindi ganon yung approach niya. Nag-a-appeal siya for a grace. Okay? The sinner becomes a new creature free from bondage. So, ayan. So, this is a very good picture. I hope we can make sermons out of this. So, ayan. What are the unique features of the book of Philemon?
Paul, prisoner. Paul spoke often of his natural situation. So makikita natin dito. Binanggit niya, he is a prisoner of Christ, aged and prisoner. So parang paawa effect rin si Paul dito eh. Kay Pilimon eh. Spiritual father in chains, chains in the gospel, hope for release, and then fellow prisoners. So parang ganun. Ang napakaganda nito, ngayon ko lang nalaman itong information na ito dito kay Pastor Bill Scheidler. Oo nga, tiningnan ko to eh. Which is totoo nga. Si Ignatius is a church father. Pag sinabi nating church father, ito yung mga second generation apostles. Ibig sabihin, these are the thinkers of the church, the guardians of the faith na sumunod. So hindi sila pastors, parang apostles sila pero they are next generation. Sila yung authority in the church noon. So now si Ignatius nung 100 AD, so namatay kasi si John, the last apostle, mga around 99-100. So ito yung mga sumunod na apostle. So si Ignatius, nabanggit niya sa mga sinulat niya na ang pangalan ng isang bishop sa Ephesus ay Onesimus. Now, hindi natin alam kung si Onesimus ito. Naging bishop. Oo. Pero it is possible, sabi niya, it is possible na itong Onesimus na ito, yung Onesimus na slave ni Philemon. Now, kung si Onesimus ito, mapapansin mo na nag-respond positively si Philemon doon sa appeal ni Paul. Bakit naging bishop si Onesimus? Maybe he granted even the freedom of Onesimus. He made him a free man. Hindi na siya slave. So parang ganun yung marireflect natin. Kung si Onesimus ito, yung bishop ng Ephesus. So, siguro hindi natin alam na matay si Timothy and third generation si Ephesus. Third generation si Onesimus. And inilagay siya doon sa Ephesus nung namatay na si Timothy. So, ayan, nababanggit ni Ignatius ito. So, kung yun yung kwento, napakaganda. Ibig sabihin, si Philemon acted graciously and even granted freedom to Onesimus. And Onesimus was able to reach his full potential in Christ. A slave to bishopry. Ang tinding kwento niyan. Ang tinding kwento ng because of this reconciliation na ginagawa ni Paul, tayo nakaabot natin yung mga full potential natin in Christ. Who would have think that a slave would become a bishop? So, napakagandang being changed from glory to glory. So, pag sinabi nilang bishop during those times kasi, matinding matinding reputation. Napansin niyo naman yung discussion natin last meeting, di ba? Ang tindi ng hinihing mga requirements. Sa ilalagay na elder at bishop. Napakatindi. Saan ka hahanap niyan? Sa Crete? Parang ganun sana. Pero makikita natin na si Onesimus is a new man, a born again. Yung hinihingi ni Paul na requirements nakita nila sa kanya and he was able to become a bishop. So, wow, napakagandang kwento nito. So, maybe we make a sermon out of Onesimus. Di ko pa narinig ng sermon to. Kasi first time kong ma-encounter na mayroon ngang sulat si Ignatius na nagsasabing ang pangalan ng bishop so sa Ephesus ay may bishop sa Ephesus na ang pangalan ay Onesimus. And hindi nagkakalayo itong na to kasi sinulat ni Pablo ito, yung estimation ng sulat 62 to 64. Sabihin natin mga nasa sabihin na natin nasa age 25 si Onesimus. So mag-add ka sa 64, o sabihin na natin i-flat na natin 65 kung 25 siya. So 65, that would be 35 plus 10, 45.
So, around, kasi 64 nung sinulat ito, noong nagsulat si Ignatius na dinidescribe yung Ephesus, 110. So, 65, mga around 35, 45, mga around 50 years. 50 years. Kung 20, mga at the age of 60, 70, at the age of 60 or 70, Onesimus became a bishop. Onesimus became a bishop. Napakagandang kwento nito na a bishop, a slave can become a bishop in Christ. So you and your household will be saved. He was saved from all those problems na it's a matter of life and death. And at the same time, he was given a bright future. So yun yung so napakaganda nito na gawa ka ng sermon nito, Pastor Dennis. So, ayan. Kaya sa atin siguro, ang matututunan natin, may mga may mga taong may atraso sa atin. May mga taong ganun na I think similar rin yung kwento kay Mark. Kasi si Mark na bad trip si Paul kay Mark Kasi nasa kalagitnaan sila ng mission trip gustong uuwi. Naasar si Paul sa kanya. But he was a changed man. Sa last na sulat ni Paul sa 2 Timothy, bring Mark to me. I think 2 Timothy or 1 Timothy. Bring Mark to me because he is very important to me. Mark was able to win back yung respect of Paul. And Paul mandated him to write the first ever gospel. So parang very similar. From a immature young boy na naho-homesick to become the writer of the first gospel. So, from a slave to a bishop of Ephesus. So tingnan natin yung mga sakit sa ulo natin sa mga panahon ngayon. Hindi lang natin alam ang potential nila in Christ. So, ayan. That is the lesson natin on the book of Philemon. So, tingnan natin yung power ng power of forgiveness and grace. Forgiving and giving them second chances. Because pag nakuha nila yung grace, ang grace kasi tutunawin kanya Grace is something, pag naintindihan mo ang grace, tutunawin niya ang lahat ng kayabangan mo sa buhay. Kasi kinaasyanda ka. They just give me a chance. So siguro, when Onesimus was forgiven, pag mag-work kay Philemon, siguro double effort. Pinatawad ako ng boss na ito. I will always do my best in working for him. And yun yung kasi grace grace is not a theological term. It is something that melts the heart. It is something that alam mo yung guilty ka tapos mo na, wala ka naman magagawa dyan huwag mo na isipin yun. Pero next time may kwento. Nabasa ko, true story raw to May certain pilot and lumapag raw yung eroplano. And may mga kasi, may mga AMT, yung mga mekaniko ng eroplano. May nakalimutan raw siyang ilagay sa eroplano bago nag-take off. Pag take off niya, something wrong sa eroplano. Talagang nasira raw yung eroplano, buti naka-emergency land. Talagang yung EMT raw, yung mekaniko sa ground. Sorry raw siya ng sorry. Sorry raw siya ng sorry na wala na to. Si Sante na ako. ang ginawa ng piloto sa EMT na yon. I-promote pa niya.
inilagay niya na ikaw lang ang magiging mekaniko ng eroplanong to. So parang kabaliktaran yung in the grace. Kasi yung nangyaring yun na error niya, hindi na niya makakalimutan yun. So next time, he will always make sure, and imbis na banatan siya, pinatawad siya, and then they gave him a second chance. And yung AMT na yun, yun na yung AMT na pinakamaingat sa buong buhay niya. So, pag naintindihan natin yung grace ng Panginoon, kaya pag naintindihan mo yung gaano kaseryoso yung kasablayan natin, at maintindihan mo yung grace lang ang makakalutas nun, tutunawin ka talaga ng grace. Tutunawin ka ng grace. That's why I always go back every month in teaching about grace. Communion Sunday I always go back there. Kasi sa lahat ng teaching sa Bible, ang pinaka-powerful in changing a man, hindi yung sinasabi natin, do this. Hindi. Pag naintindihan nila yung grace of God. Pag naintindihan nila yung grace of God, that will change them. Kahit hindi mo sabihin kung anong gawin nila. Pag naintindihan nila yung utang na loob nila sa Panginoon, magpapakatino yan sa harap ng Panginoon. So yun yung, kasi, bakit ganon? Experience natin yan. The grace of God na naranasan natin, changes and it make us a new person. It make us a person who will do for the Lord in view of His mercy. So this is the book of Philemon. Hindi na natin pahahabain. Ang haba na. Ang liit na libro. Akala ko matatapos tayo ng 30 minutes. So may kwan kayo rito? May reflection rin kayo? May tanong? But Pastor Dennis. Parang yung kanto dito, Pastor, yung about sa grace. Hindi ka papayabangin nito Parang yung sinabi mo kanina na tutunawin ka talaga. Kasi wala lahat naman talaga ng maano mo talaga na wala ka talaga. Alam mo nung ano tag nito? Nung worship convergence, I was teaching yung effort, yung ginawa ng Panginoon sa paghahanda ng handaan. Yung lahat ng effort na ginawa niya, mula Old Testament yung ginagawa ng Panginoon, preparing His Son. Explain ko yung one Bakit pinapagawa niya kay Abraham to? Patayin niya si Isaac. Tapos, inihahanda niya kayong sarili niya. Ino-orient niya kayong sarili. Inihahanda niya kaya yung sarili niya, no-orient niya yung sarili niya na darating ang panahon na papatayin niya yung anak niya. And nung na-explain ko yun, parang mamimelt ako nung na-realize ko yun Sa harap, parang magsasab ako na parang nagpunas lang ako ng luha Pastora, sige po, Pastora. Pastor, Opo. meron bang extreme grace? I think ang grace is always extreme. Pag i-analyze ko ang grace, the grace of God is always extreme. It melts us. It melts us. It changes us. So, yung literal na term, in the sense rin na kwan, kaya hindi ko, if you teach the balanced presentation of the gospel, extreme talaga ang grace. Yeah. Bakit ko sinasabi? Kasi mamamatay na tayo Pero in presenting the grace of God, you need to present the two sides of the both coin. Hindi mo maintindihan yung grace pag hindi mo maiintindihan yung seriousness ng kasablayan. So parang ang one ko is, if you want to emphasize extreme grace, you need to emphasize extreme law.
The only way to teach extreme grace is to teach the extreme law, extreme requirements of the law. So parang ganon. I will emphasize yung kasi parang naging common yung term natin na wages of sin is death. Parang death, okay. and ang emphasis ng Panginoon sa death, hindi lang death as is na death. It's killing him softly. It's dropping 1 cc of blood every second hanggang sa malagutan siya ng hininga. That is the seriousness of the law. Ganon kaseryoso yung atraso natin, ganon yung kabayaran eh. And that is how I make the grace extreme. Na yung grace na yun tutunawin ka talaga. So, and I do not teach grace na in the sense na parang yung definition kasi ni Dietrich Bonhoeffer dito. Hindi na extreme, parang nagiging cheap grace siya. This is a very expensive grace. This is a grace. Pag naintindihan mo talaga, Pastor. For the one who gave that grace to me. Parang ganun. Pastor, kasi for me, my opinion, because, di ba forgiveness, Jesus came to forgive us. Opo. He forgive us. Di ko na pero it doesn't mean, because that's the part of Jesus, to ransom us, to forgive us, to love us. That's the part of Jesus. So, He offer forgiveness to us. But it doesn't mean to say na, because I've given you the grace, nung sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, you don't already acknowledge yung halimbawa, yung pagkukulang mo, yung paghalimbawa. Di ba we are still living with our tripart being. Na five senses, I should say. At ito yung struggle. Ito ang struggle natin hanggang pagdating ng Panginoon. We are being purified, we are sanctified, nasasanctify tayo. But doesn't mean to say na dahil napatawad na tayo ng Panginoon ay hindi mo na ina-acknowledge yung mga pagkakamali mo, yung kuminsan araw-araw ka, or kahit big or small sin, yung this is still a sin. Na you need to acknowledge, to humble yourself to God, na I come to you, Lord, to the throne of grace. Na acknowledge mo, forgive me. So, may iba kasi na wag ka nang kasi napatawad ka na. Is that the right thing to say? Yung wag ka nang kasi napatawad ka na. May grace, napatawad ka na. I will expound more on that on Sunday. Kasi we need to understand this. Dito sa itong three-part, yung how the Father, the Son, and the Holy Spirit work together. So ang nangyayari kasi, the Lord Jesus Christ forgive you. Side of the Lord Jesus Christ. Kasi lumalapit ka sa attorney, parang attorney natin si Jesus Christ eh. But the forgiveness that we are seeking, the forgiveness of the Father. The forgiveness of the Father. So si Jesus Christ, doon nanggagaling sa pag nag-subscribe ka kay Jesus Christ na iabogado mo naman ako, Jesus Christ. Malaking atraso ko sa parang ganon. And yung ikinamatay ni Jesus Christ sa cross, yun yung sinabi niyang it is finished. I will preach on that on Sunday. It is finished. Ang natapos yung pagtataklob niya sa kasalanan. So pag pupunta yung high priest doon sa loob ng temple, doon yung basis kung bakit siya papasok. So pupunta siya doon sa loob, Father, patawarin mo itong mga to.
They are asking forgiveness. He is acting as a priest. They are asking forgiveness. They are repentant. Parang si Paul dito, repentant si Onesimus, and he is a changed man. And he is being changed by the Holy Spirit. So nakikita mo naman yung kwan, and they are repentant. And the Jesus is appealing to the Father for that. Appealing to the Father. And he is, kung may hindi man siya maalalang kasalanan, tinatakloban ng Passover lamb. Yung tinatakloban ng dugo ko doon, umagos doon. Kasi yun yung Passover lamb, once a year nilang ginagawa yan eh. Yung mga hindi nila maalalang kasalanan, tatakloban nun. Tatakloban nun. So kung parang ganun na, kung meron man hindi pa napapatawad na kasalanan, sinasagot ko na yon. Parang yung ginagawa ni Paul dito. Kung may utang man si Onesimus sa'yo, sagot ko na yon. So parang but they need your forgiveness. Parang ganun eh. Kung titingnan natin dito sa imagery ng imagery ng nasasakdal tapos isinasakdal. parang low talaga tong itong na ito, parang courtroom. Bakit there is a throne of grace? Dahil he comes from that grace na doon nanggagaling yung appeal nila sa Panginoon. Sa Ama. So, parang ganun yung perspective kung i-explain natin sa role ng tatlong to. Bakit? Kasi hindi natin maiintindihan yung ginawa ni Jesus Christ pag hindi natin maiintindihan yung sistema ng religion nila sa Old Testament eh. It is finished, sabi ni Jesus Christ, yung alay. Pero ngayong pumapasok siya ngayon sa tabernacle as a high priest, na humihingi ng tawad sa mga kasalanan natin. Hindi lang sa hiningi natin nung niligtas tayo, but even the pang-araw-araw na kasalanan, he goes there every day eh. He goes there. Yun yung binibigay ng Hebrews na concept eh. He goes there and offer prayers asking for, parang courtroom yun eh, na nag-a-appeal siya sa Ama para sa atin. Yun yung kanya na. So parang on the side of Jesus Christ, yes, you are covered. pero the Lord Jesus Christ is appealing to the Father. Kinukumbinsi pa lang ni Jesus Christ. Kinukumbinsi pa lang ni Jesus Christ yung Ama na forgive them. So, parang ganun yung picture sa Hebrews kasi. Yung picture na ipinapakita ng Hebrews. Kasi yun yung ibig sabihin ng trabaho ng high priest noong sa Old Testament. He goes in with the blood, and then that is yung panggagalingan ng, tawarin mo na sila, sagot ko na kung anong atraso nila na hindi nila maalala or hindi sila aware ng ginagawa nila. But yun yung concept ng Passover offering. So and that is what the Lord Jesus Christ did on the cross. Na kung i-take note natin, yung oras na namatay siya, yun yung oras na pagpatay nila ng Passover lamb. So sinabayan niya yun. So ayan. We interpret the scripture on the imageries of Israel because sa ginagawa ni Jesus Christ, he is talking with Israel. And they are the only one who can explain that to us in the world. So kasi yun yung language na pinili ng Panginoon to sabi ko nga this is lahat ng ginagawa nila Jesus Christ doon sa cross, everything is a legal matter. Legal matter. Ngayon, abogado siya doon. Yung role ng high priest. So it is extreme grace. Namatay na nga siya doon. Siya na yung alay. Siya nang tumaklob ng kasalanan. Siya pa nag-aabogado sa'yo. Pero yun yung sinasabi ko nga si Onesimus sana, huwag niyang ilaglag yung sarili niya. Nagpapakahirap si Jesus Christ doon. Yung role ng tatlo, si Father, of course, tatanggapin niya yung explanation ng anak niya. But Jesus Christ is appealing there. Kasi ang Father, black is black, white is white. Pag makasalanan ka. Pero ang diskarte kasi ni Jesus Christ, burado yung kasalanan natin dahil sa dugo niya. But Jesus still needs to go on that court and defend us. Now, yung Holy Spirit naman, nandito siya sa lupa.
tinutulungan niya tayong magbago. So, parang ganon. Na yung sinasabi ni Jesus Christ doon sa courtroom, totoo sana, nagbago na yan, Lord. Yung Holy Spirit, yung illustration ko nga nung kwan eh. Imagine yung Holy Spirit, maghapon nagkukuskus, naglalaba. Tapos, ilalaglag mo yung sarili mo sa putikan. Parang ganon na we need to align what they are doing. We need to align with what the Holy Spirit. We need to work in step sa mga ginagawa nila. Idini-defend ka ni Jesus Christ doon. Tinatakluban niya ang kasalanan natin doon. Idini-defend niya tayo doon. Tapos yung Holy Spirit, tina-transform tayo para mag-align yung sinasabi niya. Kasi kung makikita natin sa Book of Job, may nagdidemanda doon eh. May nagdidemanda sa atin doon eh. Ito yung the accuser, the language na Satan. Yung role niya is accuser eh. So si Jesus Christ, may abogado sa other side, may abogado sa other side. That is the perspective na nangyayari dito. So, kaya nung nag-uusap kami ni Attorney Domingo nung kuwan, humingiti siya nung kuwan eh. Ang lalim ng kinalaman niya sa Biblia. He explained it in the perspective of a law. Grabe ba pala? So, yun yung nakikita kong kwan. Na pag maiintindihan natin in the perspective of the Jew, lalo na sa ating Gentile, actually, hindi naman tayo kasali eh. Hindi tayo kasali. Kasi so, but tayo nasali doon? Yung offering ni Jesus Christ, go into all the world. Preach the gospel. Isinama niya tayo doon. Na yung grace talaga na sa akin, there is pag grace of God ang pinag-uusapan natin, it should be extreme. Not in the sense na yung kasi negative sense kasi yung tinatawag pagtawag nila ng extreme grace, na in the sense na kahit if we do this, that sin may abound, sabi ni Paul, that grace may abound. Yun eh, yung extreme na in the theological term kasi. Yun nga, yung mga ano nila, yung that's the way using the grace. Parang ganun na that's no longer grace. Kasi kahit si Paul sinasabi niya, no. So that's a big no. You don't keep on sinning so that grace abounds. No, hindi ganun. Hindi ganun yun. So hindi proper pala yung dahil napatawad ka ng Panginoon or napatawad ka na, ay you no longer acknowledge yung pang-araw-araw na pagkakamali mo. Parang mali din yun, Pastor, di ba? Sa akin, ang sagot ko dyan, kasi ginagawa nilang theological. No? Nung tinuro ni Jesus Christ yung the Lord's Prayer, give us this day our daily bread. At kung daily bread yung hinihingi niya, at ipipray mo yon araw-araw, give us this day this day, and hindi niya sinabing give us tomorrow our daily bread. Ibig sabihin, ipipray mo na naman yun bukas. Sa baba nun, nandun rin yung forgive us our sins. Our sin. So those two, the daily bread and the forgiveness, should go together. Yun yung explanation ko sa kwan. Kasi kumain naman na ako kahapon. Hindi pwede yun eh. Kailangan natin kumain araw-araw. So and ang sinasabi kasi na yung namatay sa cross, hindi ibig sabihin na ang point kasi nun in the perspective ng pag-aalay, Pastora, Jew, they need to kill an animal again. Yeah. Pero dito kasi
hindi na. You go there and it is still valid. You don't need to crucify Christ again. It is still valid. But you need to go there. Mm. You need the blood should be brought again to the tabernacle. So ang natapos yung once and for all na offering. Pero yung kaya nga everyday, yung Hebrews pinapahiwatig everyday si Jesus Christ na nag-aabogado sa atin doon sa high. So yung perspective ko, I think nag-a-align siya sa forgive us our sins. Everyday, kulang tayo. Sa Hudyo, every year nila ginagawa yon. Every year nila ginagawa yung Passover lamb. Pero hindi na natin kailangang ulitin yon. Ang gawa lang ni Jesus Christ, we always do the communion. We remember because that is always valid. You don't need to offer anymore because the offering is still valid. So, yun yung grace sa atin. Yun yung grace sa atin na as long as you humble down yourself, you confess your sins, the offering given 2,000 years ago is still effective for you. So yun yung grace sa atin na if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Guaranteed yun. Ayun nga Pastor, di ba sinabi niya, if we that is for the believers. That is for, nasulat yun under the epistle of Paul, di ba? Yung, if we confess our sin, He is faithful. Di Peter pala, Peter ba yun or si John? John po, John. Oh, John. Sabi niya, if we confess our sin, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive us and purify us from all unrighteousness. So, sinasabi, ganun, agree ako sa sinabi mo na yung for our daily bread, ay ganun din sa kasalanan. Kasi nagkukulang tayo. Kasi although we are made right with God through Christ Jesus, that is the part of Jesus like na binalintig na tayo, Pastor, di ba? So, but on your part, you are still going through that process, di ba? Ganon. So, it doesn't mean to say na nabigyan ka, na-receive natin yung grace or we are saved by grace ay hindi mo na ina-acknowledge yung kasalanan mo everyday na minsan pati nga sa pag-iisip mo nagkakasala ka na . On my personal stance ito on my personal stance kasi I never hindi ko ina-argue, hindi ko ginagamit na before the Lord, hindi ko ginagamit yung patawad na ako, binayaran niya sa cross. Hindi ko ginagamit yun Parang in my relationship with the Lord, I approach Him as someone who received grace. Yeah. Hindi ko kinukuhang right ko yun na Lord, this is grace. This is grace. And ang pag naintindihan mo kasi yun, ang magiging result sa attitude natin is humility Yeah. Kasi that's grace right. Yun Hindi entitlement yun. Grace yun. Na kinaawaan ka. So, yun yung pag lumalapit ako sa Kanya, of course, may mga teaching na anak ka na, mga ganon. But I can never forget that it is by His grace that I was adopted. Yes. Hindi mababago yung attitude ko na sa loob I give double honor na may distance pa rin sa akin sa Panginoon na yung honor distance sa Panginoon yung you come to Him in awe, ganun ba? Parang yung attitude reverence ng prodigal son na hindi kahit sinabi mong anak ako binalik mo yung singsing, parang in the sense hindi naman sa magpapaka-slave ka, but the honor distance na pinatawad lang ako. Ayusin ko to, parang yun yung recipient of grace na
Kaya hindi ko sa personal ko na stance, I would never approach God with my rights. I will never get verses and isumbat ko sa kanya. Parang hindi eh. Lalapit ako sa Panginoon in the perspective na, Lord, napakabuti mo sa akin. What can I ask? What can I Yeah. ask? Ano pang hihingin ko, Lord? Parang ganun. Sabi ko nga, even in my prayers, anong hingin mo sa kanya? Bago ka humingi, alam na niya. So Yeah. parang ganun na. I think that's the right thing to approach, yung humility, yung nga, you come to him, reverence him, yung Oo. that's it. Ganun. And kasi yeah, I got it. I got it, Pastor. Pag yung sa akin kasi pag nag-grasp mo yung ibig Yeah. sabihin kaawaan, bigyan ng libro, it will change you from the inside. Hindi ko deserve to. Bakit mo ako kinaawaan? Mm. Mo ginawa yan, hindi mo naman kailangan mamatay para sa akin eh. Bakit mo ginawa? Para sabi ko nga yung convergence noon, parang hindi ko mapigil yung luha ko, Pastor. Sabi ko kay Pastor John, nung ina-explain ko na naisip kayo ng Panginoon na hinahanda niya yung sarili niya, napapatayin niya pagdating ng panahon yung anak niya. Na noong si Abraham in-stop niya eh. Pero hindi niya kayang i-stop si Jesus Christ, sumigaw siya eh. Father, why have you forsaken me? Mm. Sabi ng mga theologian, tumalikod raw ang Diyos. Kaya nag-shut off ang liwanag. Sabi nila yung kasi hindi niya kayang tingnan yung anak niya. So, Yeah. parang, if you understand those dynamics between this Father, Son, and the Holy Ghost, yung tanong mo, Sora, yung sabi ni Jesus Christ na there are legions of angels na waiting for His command, Mm. na iiyakan sila kasi bakit hindi sabihin ng Ama na stop them, pinapahirapan nila yung creator nila. So parang ganun na nag-iiyak o na nakatayo na naghihintay ng command pero walang na dumating. So parang ganun na why Yeah, yung ano nga, Pastor, talaga grabe yung pag inaano mo, why yung awit na why should a king who die die for me. for me. Ano ba yun? Yung yung bang hindi mo maintindihan na wow, grabe yung he did not withhold the only begotten son just for you to be reconciled, just for you. Parang ganun ba? Kaya pag nakuha mo yun, grabe na, that will motivate you to keep on, keeping on. Ganun. Yeah, So, thank you, Pastor. napakabuti ng Panginoon. So ito, this is the book of Philemon, and we keep on digging in this perspective. Philemon is like representing God the Father. Paul is like representing the Lord Jesus Christ, and Onesimus is like us. So that dynamic, we reflect on that. So yan, praise God. Akala ko ang ikli nito, bakit ito pa ang pinakamahaba natin? But anyway, purihin ang Panginoon. We will end here. So inihiling ko muli na yumuko tayo at manalangin. Napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Napakarami naming pagkukulang. We are guilty. We cannot defend ourselves, Lord. But we thank you, Jesus Christ, for being the mediator, doing the first step to fix our relationship with the Father. Thank you, Father, na actually kahit you are the lawgiver and the judge, judging everything black and white, yet actually, Lord, it is you who crafted everything, who planned everything, that the Lord Jesus Christ will come and offer Himself for us. You cannot compromise your righteousness, yet it is you who crafted
itong grace, O God. Maraming salamat sa dynamics na ginagawa ninyo. Holy Spirit, we thank you for always transforming us, being gracious to us, being patient to us. Kahit minsan matitigas ang ulo namin, paulit-ulit. But Lord, we thank you for your patience in transforming us. We thank you, Father, Son, and Holy Spirit, for what you are doing for us. We don't deserve this. So who are we? Kagaya ng sinabi ni David, that you are mindful of us. But we are being melt in your loving kindness. So maraming salamat, Lord. We praise you, we adore you, we thank you for your goodness. You bless each and every one of us. And Lord, kahit sa pamamahinga namin, patuloy kang mangusap sa puso namin at ibalik mo ang kalakasan namin para bukas, Lord, magagawa na namin ng may kagalakan ng lahat, kagalakan at lakas ng lahat ng mga gawain namin. Maraming salamat. I-bless mo ang bawat isa sa amin. Tuminiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And amen. Thank you, Pastor. God Bless. bless. Thank you. Bless. Good night. Bye.